yung pagpatumba nga no, sa mga palusot, tsaka yung syempre yung mga matatandang resibo tsaka yung batas sa Senado. Paano binutas ni Attorney Wamil yung depensa sa Senado no, sa confidential fund. Doon sa usapan ng confidential fund. So usapang ano tayo? Impeachment dahil bukas makalawa, impeachment na ulit. No? Si Boss Sherlock ba, nabati ko na? Mukhang binasa ko lang yata yung comment ni Boss Sherlock kanina. Hindi ko sinabi si Boss Sherlock yun. Oh. Eto guys, no? Habang pilit na pinagtatanggol no, ng mga mambabatas yung maling proseso at syempre yung questionable liquidation, isang matapat na state auditor yung tumindig para sa gibain yung mga palusot gamit yung batas sa aktual na mga resibo. 'Di ba? So, while lawmakers are trying hard to defend yung mga faulty process, syempre, sa ilalim ng pagsusuri ni Attorney Wamil, limitaw yung katotohanan na walang sino mang opisyal ang pwedeng magtago sa likod ng mga peking dokumento. And this is where we will hit the excuses of the senators who are desperately covering up this anomaly. 'Di ba? Pakinggan natin yung depensa ni Attorney Cayetano. Si Attorney Cayetanong inang yan. Senator Judge Defense. Understood na yan, boss. Alin ang understood? Ako ba kausap ni Boss Sherlock? Ayan, Boss Sherlock. Ma'am Susan Mingueto, shout out. Oh. Hindi guys, no? Mga mandirigma, isipin nyo na may nahuling gumastos ng pondo ng bayan, tapos ang depensa ay, hayaan nyo na. Nagkamali lang naman sa dokumento eh. Hindi naman ibig sabihin na krimen, 'di ba? Parang alam mo 'yun, isang empleyadong nahuling umuwi, bit-bit yung 3 TV ng opisina tapos sinasabing hiniram lang para linisin yung screen. Ha? Ano 'yan? Pantukmol? Can you imagine that? Ma'am Gloria Smooth? Na-imagine mo ba 'yun, Ma'am Gloria Smooth? Kaya alam nyo, no, mga mandirigma natin, no, sabi nga ni Attorney Wamil, no, CPA yun dun daw sa ilalim ng presidential decree na number 1445, no, ang kawalan ng tamang official receipt at ang paggamit ng mga acknowledgements receipts na may mga multong pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, no, syempre, nagpapakita ng pirma na nagpapakita siya na may sapat ng, ano ba tawag doon? Puta, nakalimutan ko, hindi ko nailista. Ma'am Bengay, tulungan mo ako. Ma'am Bengay! Nakalimutan ko yung ano. Basta, yung prima pache. Okay na. Anak ng teteng, talagang ginanong-ganong ko pa, kala ko papapasok sa isip ko eh. No? Walang prima pache. Nakalimutan ko. Yung acknowledgement receipts, no? Na may kagaya ng may mga pangalan na gaya ng Mary Grace Piatos, 'di ba? Doon pa lang batid na may prima facie presumption, 'di ba? Yung syempre misappropriate o paglustay. 'Di ba? Kaya diyan nakakawala ng kumpiyansa eh. Prima facie na nga, Boss Sherlock, naalala ko na eh. Ang tagal niyo naman kasi. Attorney Jupiter, beware, puto, pautot at gas sabog sa mukha nila. Prima biscuit, yun, prima biscuit. Sabi ko na nga ba, maaalala ni Ma'am Bengay yan. Ano yan, gutom? Kaya, hindi mga kaloy no? Yung the attempt of former secretary, di ba, undersecretary, si Michael Powa, na pilitin pakiusapan ang COA na i-downgrade. Di ba yung mga audit observation memorandum dahil sa batas ng auditing, kung walang operational output o hard documents, ibig sabihin, walang surveillance na nangyari.
If there are no operational outputs, hindi nangyari yung surveillance. 'Di ba? Puro kaya mga galawan talaga nila kahina-hinala no. Mamaya malalaman natin kung bakit ganun yung datingan kasi noon pa pala no, nag-request na kay ano pa lang. And then reactionan natin, total ni reaction na ni Dadang Tanga. Okay, thank you naman for subscribing. Maraming salamat po. Si JND, hindi ba si Boss Nico David? Hindi nagtagumpay yung pagtangka niya no? Napilitin kausapin yung COA. 'Di ba? Ibinuking nga siya Ibinuking siya. Yung tangka niyang pagtatangkang itago no yung irregularities through sa kasi gusto niya pakiusapan syempre yung tangka mo pa lang na pakikipag-usap Boss Tommy ng Siresa Force and Ma'am Annalyn Ando, Ma'am April Gowen, shoutout po sa inyo. Yung pagtangkang itago, yung mga irregularities, nung kinausap niya, syempre, isa yung malaking patunay na alam nilang may butas yung kanilang ginagawa. 'Di ba? Yan hindi nila kayang ipaliwanag kung bakit nila tinangkang kausapin. 'Di ba? Sinubukan din ni eto naman si Senator Amy. Sinubukan na iligtas yung nakatataas. 'Di ba? Si Sara Duterte sa pamamagitan ng pagsabing ang mga maliliit na special disbursing officer lang yung dapat na managot. Ito sisihin natin parang gano'n. Gusto mong sisihin yung mga... bakit may pirma si Sara Duterte ron? Isang malaking patunay lang yon na, syempre, meron siyang kinalaman dun. Ganun yung mga tungaw Biruin mo, gusto niyong palabasin na ang pinaka talagang may kasalanan lang is yung dalawang nautusan, yung disbursing officers. Anong kinalaman nun? Nautusan lang yun. Tsaka hindi lang yun, may pirma si Sara Duterte ron Siyempre, ikaw, kung pipirma ka, di ba? You're going to check all things. Page by page. Di ba? Pwera na lang kung di mo ginagawa trabaho mo kung mapapahama ka talaga. Especially kung talagang... Kasi ako ganun pagka ako pipirma. Ako nga, pag pipirma ako, hindi ako pumipirma sa may puti. Di ba kunyari puti? Sabi niyo, pirma ka dyan lagi kong itatouch yung pirma ko doon sa mga words. Kasi ang daling i-crop, ang daling linisin. At least mahirapan man lang ba sila? No? Kasi pagka doon ka nakapirma sa clear, parang ini-invite mo na silang, sige, kunin mo na yung pirma ko. Mahalaga yung pirma Dali din sila sa Joint Circular 2015-01. Oo, correct. Diba? Actually, yung isang Joint Circular na gustong gamitin, yung Yun nang matagal pa. Ulul ba si Amy? Mga role players lang si Acosta at saka si Fajarda, correct. Biruin mo. Hindi talaga si Amy, ganun talaga Pero, mabilis na pinabulaanan ni Atty. Wamil yun. Gamit yung batas na nagsasabing head of agency.
ang may ultimate accountability dahil sa kanilang pirma at pag-aproba. Pero even more curious than the ship captain yung datingan eh. Parang diba Tita Eva, no? Halatang halata yan si Senator Amy, maipalusot lang talaga si Inday. Kaya nga, no? Ang ganda ng pagkakaisip niya. Paano kaya naisip ni Amy Marcos yun? Isa ring malaking tungaw to si Amy. Puta, hindi. Ganito na lang gagawin natin. Sisihin natin. Puta, pero magulat kayo. Buti nga hindi sinisi si Senator Ponce Enrile. Diba? Puta, di ba madalas sisihin. Total wala na eh. Patay na eh. Sisihin na lang yung patay. Buti hindi sinisi si Juan Ponce Enrile. PD 1445 Section 102, Head of Agency has responsibility galing kay Heidi Mendoza, Auditor at Head ng staff ng COA. Ayan, si Boss Sherlock. Correct. Para sa akin, kung yung isang tapat na CPA lawyer na kagaya ni Attorney Wamil, no, ay tumindig para ipakita yung batas, pantay, no, para sa lahat. Ang pagtatanggol ng ibang opisyal na sa mali, ay nagpapakita lang na yung kanilang sariling takot sa katotohanan. 'Di ba? Takot na takot sa mga katotohanan tong mga to. Akala mo demonyong pinakitaan ng krus eh. Para sa mga mamamayan na naghahanap ng totoong hustisya, no? Yung mga kaganapang ito, nagpapaalala sa atin na yung kapangyarihan, syempre at ang impluwensya ng mga politiko ay may hangganan. Ngunit yung mga resibo, syempre at batas ng mga tapat na lingkod bayan, ay syempre mananatiling sandata laban sa korupsyon. Kaya iboto natin, no? Si Banat Boy para sa congressman sa 2028. Di ba? Nasabi ko na sa inyo, tatakbo talaga ako. May mga kinakausap na nga akong mga sponsors kasi nga kailangan i-register pa sa SEC eh, 'di ba? So baka next year mag-ano na kami ng party list. Buwagin yung party list. Buwagin yung party list. Yun kami. Oo, tama.